Hindi talaga inasahan ng binata, na ang dalagang lumuhod pa sa putikan para yakapin siya. At ang elf na halatang may gusto sa kanya, ay siya palang tatagos ng palaso sa kanyang binti ngayon. At ang mga kasamahan niyang itinuring siyang parang tunay na pamilya, ay inilabas na rin ang kanilang mga pangil. Dahil lang may kakayahang unlimited gotcha ang bida. Nakakapanlumo nga lang dahil puro pangkaraniwan lang ang nakukuha niya. Ang malala pa, halos lahat ng ito ay sira. Kaya naman, inuri siya ng Adventurers Guild bilang rank F. Hanggang pamumulot lang siya ng panggatong at paghuhukay ng uling na napakababa ng bayad. Hating gabi na nang matapos ang bida para lang makaipon ng pambayad sa isang gabing tulugan. Sa hapunan naman, umaasa na lang siya sa gacha para magkaroon ng makakain. Pero ang kinita niya mula sa maghapong paghihirap, ay madali lang inagaw ng ilang mga beastman. Binugbog pa siya hanggang sa sumugsog sa putikan. Sa pagkakataong iyon, may isang kamay na inilahad sa kanya. Wala sa sariling inabot niya ito. Bago niya napagtantong puno pala ng putik ang kanyang katawan. Hindi lang siya malambing na niyakap ng elf. Isinama pa siya nito sa kanilang grupo na tinatawag na race gathering. Isipin mo, ang mga tao ang pinakamababa sa siyam na pangunahing lahi. Pero ang mga high level mula sa iba't ibang lahi, ang mga adventurer na ito ay mababait na kinamusta ang bida. Matapos ang mahabang panahon, naramdaman ulit ng bida ang init ng isang pamilya. Sabay-sabay nilang nilakbay ang dungeon, pumatay ng mga halimaw, at nagpa-level. Nagpakita rin ng elf ng kakaibang atensyon sa kanya, na madalas namang tuksuhin ng iba pa nilang mga kasama. Pero nang marating nila ang pinakamalaking dungeon, ang Abyss, nagbago ang lahat. Ang lahat pala ng kabutihan nila ay isang malaking kasinungalingan. Matapos siyang obserbahan sa mahabang panahon, napatunayan nilang ang unlimited gotcha ng bida ay kasing walang kwenta ng mismong nagmamay-ari nito. Hindi siya ang tinatawag na master na pinaghihinalaan ng mga pinuno. Bakas na rin sa mukha ng elf ang matinding pandidiri, habang sinasabing buti na lang at hindi na niya kailangang magpakasal sa isang mababang lahi para lang makuha ang dugo ng master. Hindi lang sila nagkasundong sipay ng bida palabas ng grupo. Nakatanggap din sila ng utos mula sa itaas na patayin siya ng walang pag-aalinlangan. Agad siyang kinalmot ng isang beastman para ipamukha sa bida na hindi sila nagbibiro. Natulala ng 2.5 segundo ang bida bago naisip ang tumakas. Pero sa sumunod na segundo, tinuhog na agad ng palaso ng elf ang binti niya. Gusto sana siyang pahirapan ng beastman hanggang sa mamatay. Pero pinigilan siya ng iba. Ang gusto kasi nila, palabasing namatay sa aksidente ang bida. Kaya mas mabuting walang masyadong sugat. Handa na sanang tapusin ng orc ang buhay niya. Pero dahil sa tindi ng kagustuhang mabuhay, gumapang siya papunta sa gitna ng maze. At doon, aksidente niyang na-trigger ang isang teleportation trap. Sa kabutihang palad, nakatakas siya sa tiyak na kamatayan. Bumuhos sa isip niya ang lahat ng mapapait na alaala. Dahil dito, tuluyan ng nagdilim ang paningin ng bida. Desidido na siyang maghiganti at tapusin silang lahat. Pero bago yan, kailangan muna niyang unahin ang nasa harap niya. Ang mga level 1,000 halimaw na ito. Dinala pala siya ng trap sa pinakailalim na bahagi ng dungeon. Ang tanging pag-asa na lang niya ngayon ay ang kanyang infinite gotcha skill. Nang biglang umilo ng ginto ang gotcha, paglabas ng maid mula sa card, inisang tira niya agad ang mga halimaw. Mayroon din siyang healing power na kasing lakas ng Crazy Diamond. Sinabi ng maid na siya ay isang level 9,000, 999 na SSR card. Hindi makapaniwala ang bida na ang basurang skill niya ay makakakuha ng isang golden legendary card. Gumamit ng appraisal skill ang maid. Lumalabas na ang ganda ng mga nakukuha niya sa infinite gotcha ay nakadepende sa dami ng magic power sa paligid. Dahil nasa pinakasulok siya ng dungeon ngayon, parang nakahiga lang siya sa isang jackpot spot kung saan puro rare items ang lumalabas. Kaya pala nakuha niya ang pinakamalakas na maid. Kinuwento ng bida sa maid ang mga mapapait niyang pinagdaanan. Sabi naman ng maid, isang utos lang ni master. Kaya niyang pugutan ng ulo ang mga kalaban sa isang iglap. Pero gusto ng bida na siya mismo ang maghiganti gamit ang sarili niyang lakas. Mas astig na namang siya mismo ang tatapos nito para bang dumating na ang inaabangang araw. Nang pagbabalik ng isang tunay na hari, kaya naman, walang humpay siyang nag-gotcha sa ilalim ng lupa para makabuo ng isang kaharian at makapaghiganti. Tumagal ng 3 taon nang walang tigil niyang pag-gotcha sa ilalim. Makalipas ang 3 taon, nagmistulang isang marangyang palasyo ang lugar. At napuno pa ito ng sangkatutak na mga maid. Hala, kinakausap tayo ni Master. Napakaswerte natin ngayong araw. Baka naubos na natin lahat ng swerte natin Ang gwapo talaga ni Master. Gusto ko sanang amuyin ang mga paa niya. Bukod pa dyan, kumpleto rin sila sa mga pastry chef, tagagawa ng espada, at magagaling na kusinero. Nagmukha na talaga itong isang buong bayan. Lahat ng residente doon ay sunod sa Niren sa ating bida. At ang mga simpleng NPC na ito ay halos nasa ilang daang level na. Bukod pa sa pinakaunang nakuha na headmaid. Trabaho nilang magpatrolya sa paligid ng ibabaw at gumawa ng mapa. Ang tanging trabaho lang nito ay ngumiyaw at magpakyut bilang isang pusa ng bida. Habang ang blondeng mangkukulam naman ay abala sa pag-imbento ng bagong mahika para mas mapabilis ang paghihiganti ng ating bida. Ang puting buhok naman dirigma naman ang nakatokang magpatrolya sa paligid ng bayan. Kahit nalikas na halimaw ang lakas niya, mukha naman siyang kulang sa pag-iisip. Inuto ng ilang maid na nasa level 500 ng puting buhok para magparating ng mensahe sa headmaid. Mariin nilang tinututulan ng pangaangkin ng itim buhok.
Sa karapatang maglinis ng kwarto ng ating bida. Gusto rin kasi nila doon sa ama ng bida gamulong-gulong at baliw na singutin ng amoy niya. Pagkabigay ng pera para paalisin at pabili ng merienda ang puting buhok. Napagdesisyonan ng itim buhok na turuan ng leksyon ng mga mababang uring maid na ito. Matapos silang disiplinahin, sinabi ng itim buhok na aakyat muna siya sandali sa ibabaw. Nagbabala siyang magpakabait sila at huwag nang gumawa ng gulo. Kahit na sumang-ayon sila sa harapan, ang totoo'y asar na asar pa rin ng mga maid sa kanya. Hindi lang nila gustong amuyin ang kumot ng ating bida. Gusto rin nilang palihin na dilaan ang ginamit niyang tinidor. Gusto pa nga nilang lasunin ng itim buhok para lang magawa yon. Nang malaman nilang matapos makuha ng bida ang itim buhok, ay inabot pa ng 3 buwan bago niya nakuha ang pasang babae. Hindi na naman nila naiwasang gumawa ng malisyosong pantasya sa bakanteng panahong yun. Ano kaya ang kababalaghang ginawa nilang dalawa habang nag-iisa sa pinakailalim ng labirinto? Nakakaingit talaga. Sobrang selos na ako sa headmaid. Bakit hindi ka pa sumabog? Dapat sumabog ka na lang eh. Kung pwede lang sanang maging sumpa tong tindi ng selos natin. Halos mamatay sa gulat ang mga maid sa biglaang pagsulpot ng itim buhok. Pinaliwanag niya na sa 3 buwang iyon, gabit araw na nagbasa ang bida. Nang sari-saring libro mula noon hanggang ngayon, at nag-aral ng napakaraming martial arts. Walang anumang kababalaghang nangyari tulad ng iniisip nila. At dahil ang lakas ng loob nilang gawa ng malisyosong chismis ang bida. Mas matinding parusa ang ibinigay sa kanila ng itim buhok. Samantala, kasalukuyan namang nag-eensayo sa pakikipaglaban ng bida kasama si Jack. Si Jack ay isa ring mataas na level na mandirigmang nakuha niya. Matapos ang 2.5 taong pag-eensayo, kaya na siyang sabayan ng bida at tabla na sila sa lakas. Pagkatapos ng ensayo, sabay silang nagbabad sa mainit na tubig. Sinabi ni Jack na kahit sa buong Narako, ay wala na siyang mahahanap na katapat, at lalong wala nang tatalo sa kanya kapag nakabalik na siya sa ibabaw. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nagpapakampante ang ating bida, dahil baka mas halimaw pa sa lakas ang kalaban na nagmamanipula sa likod ng lahat. Kahit na palihim siyang nagpalakas hanggang sa makuha ang 6 na pinakamalakas na gamit. Naninigas pa rin ang buong katawan niya sa tuwing kaharap ang hellhound na ito. Tuwing nakikita niya kasi ito, nanunumbalik ang mapait na alaala ng pagtatraidor sa kanya ng mga kasamahan. Nang makita ng 3 alagad niya na nasindak ang kanilang Panginoon, agad silang nagwala sa galit. Isang hamak na aso, ang lakas ng loob mong bastyusin ng aming Panginoon sa harapan ko. Huwag mong isiping magiging madali ang kamatayan mo. Sabi ko na nga ba, ang uring ito ay hindi lang dapat pinapatay sa labyrinth. Dapat pati ang mga nasa ibabaw ng lupa ay lipulin na rin ng tuluyan. Tama, sa ginawa mong pagpapainis sa aming Panginoon. Masyadong magaan na parusa para sa iyo ang ipadala ka sa impyerno. Kaya hindi ka na dapat pang mabuhay. Dapat ka nang burahin ngayon din. Kaming mga nasa level 9,000, 900, at 99 ay ibubuhos ang lahat ng aming lakas para durugin ka. Napaihi na lang sa sobrang takot ang hellhound. Mabuti na lang at mabilis na umawat ang bida. Dahil kung itinuloy nila ang pag-atake, siguradong mauubos talaga ang lahi ng halimaw na to. Ngayon, matapos ang 3 taon ng paghihintay, ang unang target ng paghihiganti ng bida ay ang mismong husky na ito. Hindi man lang inakala ng lalaki, na sa simpleng pag-iikot niya ng kaaway sa kanyang palasyo, ay masisindak niya ito hanggang sa mapaihit mapatay na ito sa takot. Paano ba naman, ang pinakamalakas na sa labas ay mahigit level 500 lang. Habang ang pinakamababang sundalo rito ay nasa level 1,500. Kung gugustuhin lang talaga ng bida, kayang-kaya niyang gunawin ang buong mundo nang walang kahirap-hirap. Ito rin ang dahilan kung bakit sising-sisi ngayon ang Beastman na si Karo. Bakit ba kasi nagpadala siya sa pagnanasa at nahulog sa bitag? Kamakailan lang kasi, may isang tao, isang dalaga, ang nagutos kay Karo na hanapin ang bida. Bilang isang taga-silbi na buong pusong nanumpa ng katapatan sa bida. Kahit na alam nitong baka patay na ito sa kalaliman ng impyerno. Nagmakaawa pa rin ito kay Karo na dalhin siya kung saan. Huling nakita ang kanyang Panginoon sa gitnang level ng labyrinth. Sa paningin ni Karo, bukod sa isang kaban ng ginto bilang pabuya, bonus na rin sa kabayaran ng mismong taga-silbi. Kahit na alam niyang baka isa itong patibong. Ano ba namang laban ng isang mahinang tao, hindi ba? Pero hindi niya inasahang pagdating sa kanilang destinasyon. Biglang naglabas ng nakakapangilabot na aura ang taga-silbi. Bigla siyang nanigas sa kinatatayuan niya at hindi makagalaw sa sobrang takot. At sa pagkakataong ito, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran. Na nagsasabing siya ang target nito. Agad namang sumunod ang taga-silbi at umatras. Habang hindi naman makapaniwala si Karo nang makita kung sino ang dumating. Hindi niya akalain na ang lalaking dating pinahirapan niya. At tinapakan niyang bida ay buhay pa pala. At nakangiti pa itong bumati kay Karo nang matagal tayong hindi nagkita. At nandito siya para maghayganti sa nangyari 3 taon na ang nakakalipas. Siyempre, pagkarinig nito ay minaliit lang siya ni Karo. Paano ba naman kasi maghihiganti ang isang hamak na level 15 na tao? Sa isang tulad niyang nasa level 150, mukhang ang malakas at nakakatakot ang kasama nitong maid. Pero ano naman ang magagawa ng 2 hamak na tao? Lalo na't ang mga alalay niya ay nasa level 130 pataas. Kaya inutusan niya ang mga tauhan niyang hulihin ang bida. Pero ang 2 beastman na sumugod ay biglang tumilapon ng mga ulo. Hindi man lang nila nakita kung kailan umatake ang maid.
Nang makitang nagkakagulo at natataranta na ang kanyang mga alalay, ipinagyabang ni Karo ang sarili niyang level na level 158. Di hamak na mas mataas ng ilang antas kaysa sa mga mababang uri ng tao. Ang ganitong kalaking agwat sa level dahil sa lahi, datang siyang dahilan kung bakit laging minamaliit ang mga tao. Inisip niyang isa lang magic item ang ginamit sa pagpatay kanina. Kaya nagdesisyon si Karo na sumugod ng sabay-sabay kasama ang kanyang mga tauhan. Pero laking gulat niya nang mapatamba silang lahat ng bida gamit lang ang purong pisikal na lakas. Ayaw pa rin magpatalo ni Karo. Inilabas niya ang kanyang alas. Ang level 500 na hari ng mga lobo na si Fenrir. Pero napailing lang ang bida nang makita ito at sinabing, level 500, napakahina naman yan. Inakala ni Karo na nasira na ang ulo ng bida sa sobrang takot. Level 500 kaya ito? Bakit hindi ka lumuhad at magmakaawa gaya ng ginawa mo 3 taon na ang nakakalipas? Kampanteng sumagot ang bida, kung ganoon, tatayo lang ako rito. Sige, gawin mo kung anong gusto mo. Agad na inutusan ni Karo si Fenrir na pakawalan ng nakakabinging alulong ng halimaw. Akala niya, siguradong patay ang bida sa ataking ito. Pero nang mawala ang usok, ni hindi man lang nagalusan ng bida, dulo lang ng damit nito ang nilaypad. Pagkatapos ay kalmado nitong ipinatawag ang totoong halimaw. Isang napakabihirang barahan na nasa level 9,000. Ang mismong ninuno ng mga banal na halimaw, ang tunay na Fenrir. Sa isang simpleng paghihip lang nito, agad na naglaho at namatay ang alagang halimaw ng kalaban. Parang gumuho ang mundo ni Karo sa nakita niya. Pero ang sumunod na ginawa ng bida ang lalong nagbigay sa kanya ng matinding desperasyon. Ipinakita sa kanya ng bida ang tunay na level nito. Hindi ito matanggap ni Karo. Alam ng lahat na ang limitasyon lang ng tao ay hanggang level 100. Paano umabot sa level 9,000, 900, at 99 ang isang ito? Siguradong peke ang bida. Total, 3 taon na ang nakalipas. Wala man lang pinagbago ang tangkad at hitsura niya. Kaya nagpaliwanag ang bida. Gumamit ako ng bracelet ng immortalidad para pigilan ang pagtanda ko. Ginawa ko to para hindi ko makalimutan ng matinding kawalan ng pag-asa, lungkot, at galit ng panahong iyon. Nang ma-realize niyang wala talaga siyang panama, mabilis na lumuhad si Karo at nagmakaawa. Sinasabing napilitan lang din daw siya. Ang utos na iyon ay galing lang daw sa mga nakakataas. Gustong malaman ng bida kung bakit hinahanap ng mga nakakataas ang tinatawag nilang ruler. Pero wala talagang alam si Karo tungkol sa ruler na ito. Biglang sumingit ang isang tauhan sa likuran at sinabing alam daw niya. Pero sa isang kumpas lang ng kamay ng maid, tinapos agad siya. Dahil nakikita ng kanyang mata ng paghuhusga ang kahit anong kasinungalingan. Halos maihi sa takot si Karo nang makita ito. Kaya ni isang kasinungalingan, hindi na niya magawang sabihin. Nagpatuloy sa pagtatanong ang bida. Sa tingin mo, kung magdeklara kami ng gyera laban sa mga bansa sa ibabaw, mananalo ba kami? Mabilis na sumagot si Karo. Kahit na sobrang lakas nyo. At baka makapangibabaw kayo pansamantala sa laban. Kahit gaano pa kataas ang level nyo, ay limitasyon pa rin ng isang individual. Ang mga bansa sa ibabaw ay may mga armas at gamit na inipon sa loob ng maraming taon. Kung ilalabas nila ang mga iyon, siguradong mahihirapan din kayo. Kaya may hangganan ng kayang gawin ng ilang tao. Pagkasabi nito, gumamit agad ang bida ng teleportation card. At dinala si Karo sa lugar na siya mismo ang gumawa, pambihirang anime. Nandito ang lahat ng mga tauhang nakuha niya sa loob ng 3 taon, grabe ang anime na to. Hindi lang puro mga max level na halimaw ang nandito, kundi ang pinakamahina sa kanila ay 10 beses na mas mataas ang level kaysa sa kanya. Ang kaninang matapang na aso, naging parang stuffed toy sa sobrang takot. Muling tinanong ng bida si Karo kung mananalo ba sila laban sa ibabaw. Pero matagal nang nawalan ng malay si Karo. Ang pabuyang ibinigay ng bida sa kanya ay isang walang hanggang kawalan ng pag-asa na may kasamang sakit na mas malala pa sa kamatayan. Gusto mong maging Diyos. Diyos, HMM, hindi na rin masama. Ang nakatagong katotohanan. Tama ba talaga yon? O isang baluktot na kasamaan? Depende sa katotohanan, baka pwede akong maging isang mabuting Diyos. Maaari rin akong maging Diyos ng kasamaan. Anime. Gamit ang skill na ito. O ang siyang magdadala ng kamatayan at matinding lason. Tatanungin ko ang mundo kung anong klaseng nilalang ba talaga ang kahihinatnan ko. Halina, simulan na ang pagmarcha mula sa Narako patungo sa ibabaw. Hindi talaga inasahan ng lalaking ito, na kahit siya na ang pinakamalakas sa buong mundo. Pagdating sa Adventurers Guild, kailangan pa rin niyang magsimula sa rank F. Kaya naman, sa inis ng kasama niyang si Nem, napabagsak ito ng kamay sa lamesa. Dahil ang master niya ay isang nilalang na higit pa sa kahit ano sa mundong ito. Hindi pa nga sapat kung bibigyan siya ng rank Super S. Pero para sa ating bida, ayos lang ito sa kanya. Sa halip, magalang pa niya itong tinanggap. At humingi pa nga ng paumanhin si Master Darp. Sa pagkakataong ito, mula nang makaalis ang bida sa Narako, 3 taon na ang lumipas na makabalik siya sa ibabaw ng mundo. Kalahating taon na ang nakararaan, natuklasan niyang sinira ng mga hindi kilalang tao ang kanyang nayon. Sa sumunod na 6 na buwan, bukod sa pagluluksa, ang tanging nakapagpagaan sa loob niya ay ang hindi pagkakita sa bangkay ng kanyang kuya at nakababatang kapatid na babae.
Ibig sabihin, may pag-asa pang buhay sila. Sa paglalakbay na ito, nagdala lang siya ng 2 kasamahan na nasa level 5,000. Sinabi ng bida na kahit sila na ang pinakamalakas sa buong mundo. Masyadong padalos-dalos kung bigla na lang silang magsisimula ng digmaan. Kailangan muna nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa puwersang militar ng iba't ibang bansa. Bukod pa rito, naniniwala ang bida na ang pag-atake sa kanyang nayon ay may kinalaman sa hinalang siya ang tinatawag na ruler. Nang isipin niya ito, hindi niya mapigil ang maglabas ng napakalakas na aura. Kung ang katotohanan ng mundong ito ay puro baluktot at kalunos-lunos na kasamaan. Tutupukin ko ng apoy ng impyerno ang buong mundo hanggang sa maging abo. Pagkatapos, ginamit niya ang Lauba Mask Card upang hindi siya makilala ng mga miyembro ng alyansa. Plano muna niyang magpanggap bilang isang baguhan para maitaas ang kanyang adventurer rank. Para mas marami pa siyang makuhang mas malalalim na impormasyon. Ang bayang ito na tinatawag na Dages ay matatagpuan sa hangganan ng 3 lahi, ang mga dwarf, elf, at mga tao. Kahit na madalas magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga bansa, dinarayo pa rin ito ng mga adventurer dahil sa napakagandang kalidad ng kanilang dungeon. Pagkatapos magparehistro sa guild, naghanap sila ng matutuluyan. Ang naging request ng bida, garentahan niya ang buong top floor ng 1 buwan. Sa panahong iyon, walang sino man, kahit pa ang mga tauhan doon, ang pwedeng lumapit. Matapos iyon, ginamit niya sa loob ng kwarto ang 3 card, Silencing, Magic Immunity, at Anti-Detection. At wala naman siyang natagpuan kahit anong patibong. Pagkatapos nito, makakapag-relax na rin ng tuluyan. Kahit gaano ka pakastig, may mga aksidente pa rin pwedeng mangyari. Hindi naman sana niya kailangang magpa-level up mula sa pinakababa ng ganito. Kailangan lang sana niyang manatili sa kailaliman at magutos. Nang marinig ito ng bida, sumabog agad siya sa galit. Ang lakas ng loob mong agawin ng pagkakataon kong maghiganti gamit ang sarili kong mga kamay. Mabilis na lumuhad si Nemo para humingi ng tawad. Sumingit din si Godo para pakalmayin ang sitwasyon at sinabing isa itong romansa ng mga lalaki. Naisip ng bida na masyado siyang nadala ng emosyon kanina. Lalo pat inisip lang naman ni Nemo ang kapakanan niya. Sa mga sandaling ito, malalim na napagtanto ni Nemo na isang napakalaking pagkakamali ang pagdudahan ng desisyon ng kanyang Panginoon. At ang ritual pala ng katapatan ay ang paghalik mismo sa ibabaw ng paa ng bida. Sa paningin niya, para lang itong isang Meniakis na baba. Kinabukasan, nakarating na sila sa pasukan ng dungeon. Sobrang haba ng pila ng mga adventurer. Sakto naman, may nakita ang bida natin na sumingit sa pila. Ni hindi makaimik ang mga taong nasenjiten dahil mga elf ang kaharap nila. Nanggigil sa galit ang lalaking blonde. Ang lakas daw ng loob ng mga hamak na tao na magmalaki. Aatake na sana siya, pero agad siyang pinigilan ng kasamahan niya. Hindi raw kasi magandang ideya ang gumawa ng gulo roon. Bago umalis, nag-iwan pa siya ng matinding banta sa ating bida. Umani naman ng matinding papuri ang ginawa ng bida natin. Malaking tulong din kasi ang makakuha ng magandang reputasyon bilang isang adventurer. Napansin ng taong nasenjiten kanina, na mukhang unang beses pa lang ng grupo sa dungeon. Hamak na mas malaki kasi ito kumpara sa ibang mga dungeon. Karaniwang sa loob na nagpapalipas ng gabi ang lahat. Kaso, halatang sobrang kulang sa dalang gamit ang grupo ng ating bida. Sa susunod, pwede kang magdala ng mga bagaheng pang-disguise.